Ayan, so here is our sample problem number 3. Ayan, so basahin muna natin yung problem natin. Two hills A and C have elevations of 600 meter and 800 meter respectively. In between A and C is another hill B which has an elevation of 705 meter and is located at 12 kilometer away from A and 10 kilometer away from C. So, i-drawing muna natin yung mga hills natin. So, una is yung hill A, which is ito, A. And then, hill C. So, dito na lang. Ayan. So, that is the C. And then, sa gitna nila, merong hill B. Ayan, so medyo mas mataas ito. Ayan, so B. And then, yung distance ng dito sa B hanggang doon sa may A, ayan. So, this is 12 kilometer. And then, doon naman sa C natin ay 10 kilometer. So, this is the D1 and then this is the D2. So, yung elevation dito sa may A is 600 meter and then dito sa may sa B is 705 meter. And then sa may C, hill A is 800 meter. Ayan. So, number 1, pinapahanap sa atin or determine the clearance obstruction of the line of sight at hill B if the observer at A is at A so that C will be visible from A. Ayan. So, para maging visible daw yung dito, yung hill C dito sa may A. So, pinapahanap sa atin kung merong bang obstruction or merong clearance dito sa may hill B natin. So, para malaman yan, so kunin natin yung panibagong distance, distance or panibagong elevation dito sa may hill B. So, ano lang natin. So, this is the H sub 1 and then this is the H sub 2 and then ito yung H natin. Ito yung original na elevation dito sa may hill B. So, kukunin natin yung panibagong elevation dito sa may hill B para maging visible yung hill C dito sa may A. So, let's, ano naman natin? So, yung H prime. So, H prime natin, yung bagong elevation. So, let's say H prime na lang. So, pag yung nakuha natin ay less than sa H or the original na elevation sa B, ito ay obstruction. And then, yung H prime, pag nakuha natin ay greater than dito sa may original na elevation sa B, yun ay clearance. So, using the formula in intervisibility of a station, which is the H is equal to H sub 2 plus the D2 divided by D2 plus the D1 times H1 minus H sub 2 minus 0.0675 D1 times the D2. Ayan. So, para makuha yung new elevation dito sa B, so let's say H prime na lang to. So, kunin natin. So, 800 plus 10 divided by 10 plus 12, 600 minus 800 minus 0.0675, so 12 times 10. So, H prime, so calcu, so 700.991 meter. So, therefore, this new elevation dito sa may B is less than siya sa original na elevation sa B. So, therefore, we can say na obstruction.
So, obstruction, nakakaharang. So, ito. So, di ba hanggang dito, yan yung H natin. Dali lang natin. So, that is the H, which is 705. And then, yung nakuha natin na H prime, yan. Hanggang dyan. Ito. So, yan yung nakuha natin na new elevation para yung hill C ay visible siya dito sa may hill A. So, kunin natin kung ilan yung obstruction dito. So, let's say X na lang. So, yan yung tatapyasin natin. Tatapyasin natin para yung hill C ay visible dito sa may hill A. So, X is equal to H minus H prime. So, 705 meter minus 700.991 meter. So, yung obstruction or tatapyasin natin sa hill B ay 4.009 meter. So, yan yung tatanggalin natin or tatapyasin natin sa hill B para yung hill C ay visible siya dito sa may hill A. So, yan yung obstruction. So, 4.009 meter. So, yan. So, next tayo for number 2. 2 pala. Ayan. So, 2. Ito. So, if C is not visible from A, what height of tower must be constructed at C so that it could be visible from A with the line having a clearance of 2 meter above hill B? So, i-draw natin ulit. So, this is the hill A, which is 600. And then, hill B, which is ito 705. Yan yung original na elevation ng hill B natin. And then, this is the C, which is 800, yung original na height niya. So, lagay lang din natin yung distance 1, distance 2, which is ito. So, 12 kilometer. And then, the D2 or the distance 2 is 10 kilometer. So, from B hanggang sa may C is 10 kilometer. So, now, may condition na binigay. So, dito sa may, ano daw yung height ng tower? Ayan, so let's say, ito na lang, X na yan. So, ano daw yung height ng tower na i-construct natin dito sa may hill C para, so that it could be visible from A. Ayan, so, maglagay tayo ng tower dyan. So, let's say, X. So, yan yung pinapahanap sa atin. So, dito, and then with the line having a clearance of 2 meter above hill B. So, clearance meaning magdadagdag tayo ng 2 meter dito sa may hill B. So, now, ito, so this is the H sub 1. And then, yung bagong H natin, so this is the H. Ayan, so and then, ito yung panibago nating H sub 2. Ayan. So, i-write lang natin dito. So, H1, so 600. And then, H sub 2, which is ito, 800 plus X. And then, yung H natin, so 705 meter plus 2 meter na clearance. And then, so ganun lang din naman yung mga distance natin. So D1 at 12 kilometer. And then the D2 ay 10 kilometer. Ayan, so using the formula sa intervisibility, so H is equal to H2 plus D2 divided by D2 plus D1 times H1 sub 1 minus H sub 2
minus 0.0675 D1 times the D sub 2. So, i-substitute natin. So, H 705 plus 2 is equal to H2 800 plus X, and then plus 10 divided by 12 plus 10. 12. Ayan. So, times H1 600 minus 8. Kailangan nating ayusin yung mga parentheses natin or the bracket. So, 600 minus 800 plus X. Ayan. And then minus 0.0675 12 times 10. Ayan. So, using shift solve, so X is equal to, yung height ng tower natin is 11.017 meter. So, yan yung height ng tower na i-build natin dito sa may Hill C. So, 11.017 meter. Ayan. So, next tayo. So, number 3. Ayan. So, number 3 tayo. So, dito. So, what height of equal towers at A and C must be constructed in order that A and B and C will be intervisible? So, pag intervisible, so yan, pantay-pantay. So, i-drawing muna natin. So, A. So, this is the A, and then this is the B. And then this is the C. So, D1, so 12 kilometer. D2 is 10 kilometer. Ayan, so, yung pinapahanap is height of equal towers at A and C. So, magbibuild tayo ng tower dito sa may A. So, let's say X na lang. And then, dito din sa may Hill C. So, let's say X. And then, yung original na elevation dito is 600. 705 dito. And then, 800 meter yung original na elevation dito sa may Hill C. So, ito, this is the H sub 1 natin. Ayan. Wala namang pinagbago dito. So, this is the H. And then, ito yung H sub 2 natin. Ayan. So, ilagay lang natin dito. So, H1. So, 600 plus X. And then, H sub 2. So, 800 plus X. And then, the H is equal to 705. And then, the D1 is 12 kilometer. And then, the D2 is 10 kilometer. So, let X will be the height of the tower. Ayan. So, using the formula in intervisibility of station na H, so wait, let's say violet na lang. So, H is equal to H sub 2 plus D2 divided by D2 plus D1 times H1 minus the H sub 2, and then minus 0.0675 D1 times the D2. So, i-substitute natin itong mga to dito sa formula natin. So, 705 is equal to 800 plus X plus 10 divided by 10 plus 12 H1 natin. So, H1 is 600 plus X minus 800 plus X.
and then minus. So, careful tayo dito sa mga parentheses. Ayan, so lagyan natin ng mga parentheses. So, negative 0.0675 12 times 10. Ayan, so x now, ayan, so shift solve. So, 700, calculate natin. 705. So, 800 plus alpha x plus 10 plus 12. So, 600 plus alpha x minus 0.0675 times 12 times 10. And then, shift solve. So, ang sagot natin dyan is 4.0091 meter. So, yan yung height ng tower na i-build natin dito sa may hill C and then dito sa may hill A para maging intervisible silang tatlo. Ayan, so sa hill A and B and C. So, yan yung mga sagot natin for sample problem number 3.